Hey guys! Welcome back to another video, and today, let's talk about our DIY solar setup capacity. Ano nga bang pwedeng paandarin ng aming DIY solar setup? Let's talk about it. Hey guys! Welcome back to another video, and yes, today is the part 2 na ng ating DIY solar setup journey. And if hindi mo pa napanood ang aming part 1, meron tayong link sa description box. Okay, so unang pag-uusapan natin guys is the equipment. So unang-una kong ipapakita sa inyo is ang aming hybrid inverter. Ayan. So ito guys, sabi ko sa unang video na nabili lang namin to sa Shopee, and isa siya sa pinakamura sa Shopee at that time. And this one guys, gagana siya kahit wala kayong solar battery. Now, ang setup namin at that time is nung pag-install namin itong aming hybrid inverter, sa umaga is naka-solar kami. And then, sa gabi guys, is babalik na lang siya sa AC input. Okay, so itong hybrid inverter pala guys, is ang brand niya is Y&H. Again, sabi ko kanina, isa sa pinakamura at the time sa Shopee. Rated siya ng 4,200 watt. And para sa amin guys, is enough na rin yun. Alright, so punta naman tayo sa solar panels guys. So una is nakabili kami ng tatlong 570 watts na panels. Yun yung galing Manila na na-discuss ko sa ating part 1 video. And then, recently nagdagdag kami ng dalawa pang panel which is 570 watts. So in total, dapat meron kaming 2,800 watts. Pero in certain factors, yung pinakamataas na nakita naming harvest is around 2,400 watts lang. But then, nag-average lang kami ng 1,400 to 1,900 sa tanghali. Okay, so punta naman tayo sa aming battery bank. So, DIY ulit ang aming battery bank, guys. Meron kaming tatlong battery bank. Meron kaming 90 AH, 100 AH, at something around 150 AH lang. So, tara isa-isahin natin sila. So, first ipapakita ko is yung nandito, malapit sa akin. So, ito yung green na battery. Ito yung una naming nabuong battery bank. Sasabi ko na okay pa ito kaysa yung mga bago naming nabuo na battery, guys. So, ang capacity niya is nasa 90 AH. Yung next naman na nabuo namin is yung high sedan na nasa 100 AH daw. And then, the last one is yung latest na nabuo namin is yung cold battery na nasa 200 AH daw. Pero sa observation namin is around 150 AH lang. Alright, so in total is meron kaming around nasa 300 AH lang. So yung battery namin guys is 25 volts. And kung i-compute nyo is meron kaming 8,500 watt hours. Alright, so ito na talaga yung content natin guys for today. Which is yung ano nga ba ang napapower up ng aming DIY solar setup. Alright, so first things first, ang pinaka gamit namin na appliance is isang inverter na aircon, 1 horsepower na TCL yun guys. And halos hindi na namin siya ino-off. And nakukonsume lang kasi nun is around 700 watts. Pero sa gabi guys, nagre-range lang siya ng around 300 watts. And ipapakita ko pa yung other appliances na pinapower up namin. So, meron kaming another 1 horsepower na aircon. So, nandito siya sa isang room, which is sharp naman to guys. And itong aircon na to guys, hindi siya masyadong nagagamit. Pero ang kagandahan guys is pwede mong pagsabayin yung dalawang 1 horsepower na aircon sa umaga. Yun yung kagandahan ng mga inverter na mga gamit guys, lalo na sa mga aircon. Kasi kung long term or matagal mo silang gagamitin talaga is doon mo makikita yung kanilang katipidan sa kuryente. Alright, so let's go ahead and ipakita ko sa inyo yung iba pang appliances. So, meron pa tayong chest freezer. Yung chest freezer naman, guys, is around 100 watts lang. Ice lang yung laman yan. And we also have here the 12 cubic na inverter din na ref. So, ito guys is around 120 watts lang din yung nakokonsume nito. Another appliance guys is 70 watts na ceiling fans. So, yun yung mga appliances na lagi namin ginagamit. So, halos 24/7 sila na gumagana. But then, sa umaga guys, pwede namin pagsabay-sabayin yung ibang appliance pa sa bahay. Like, for example, yung rice cooker, induction cooker, and minsan, naisasabay din yung sa washing machine. Yan. So, possible din or pwede yun guys. So, sa setup namin. So, kayang-kaya ng aming solar setup yung mga ganong appliances at the same time, basta tirik yung araw sa umaga, guys. So, yan ang setup namin, guys, pag naka-off-grid kami. And, basta tuloy-tuloy din na umaaraw. Pero sa mga panahon, tulad ngayon, guys, na makulimlim, laging makulimlim or maulan, ganyan, bumabalik kami sa grid kasi hindi rin masyadong na-charge yung ating battery. So, yun lang guys ang aming napapower up using our DIY solar setup, and I'm very happy, we're very happy kasi halos
sa solar na lang din kami nagre-rely sa aming kuryente and madalang na rin kaming nagko-connect sa grid. And basta sana hindi laging makulimlim like ngayon. Recently kasi may mga bagyo, ganyan. Pero pag tuloy-tuloy na umaaraw or maaraw, guys, is talagang paldong-paldo din sa kuryente. Ayan. So, yeah, that's it for our DIY solar setup. Anong napapower up namin or capacity ng aming DIY solar setup. Thank you so much for watching until this part of this video, guys. And yeah, please don't forget to subscribe, share this video if you need to. And again, meron tayong part 1 sa mga hindi pa po nakapanood ng aming part 1 video. Link sa description box. See you next time.